Hindi tatablan ng Windows virus ang Chromebook mo. Totoo yung part na yon. Pero hindi yon ang numerong gusto kong tingnan mo. Ito ang siningil sa'yo ng antivirus companies sa year 2. I-search mo Chromebook antivirus software, dos-dose ng listahan lalabas. Pare-pareho ng 5 products ang niraranggo. Wala ni isa ang nag-e-explain kung paano gumagana ang pricing. At heto ang laging kinakaligtaan ng mga artikulong yon. Marami sa inyo hindi rin sigurado kung kailangan to. Mas konektado ang dalawang tanong na yan kaysa sa akala mo. Ipapakita ko sa iyo kung bakit. Kaya heto ang makukuha mo sa susunod na 9 minuto. Una, diretsyong sagot kung talagang kailangan ng Chromebook ng antivirus, kasama kung sino ang hindi dapat bumili. Pangalawa, ano talaga ang nai-install sa Chrome OS, kasi hindi yun ang iniisip ng karamihan. Pangatlo, paano iwasang magbayad ng 4.5 times sa sininupan mo? Sandaling paalala bago tayo magsimula. May affiliate links sa description at kung gagamitin mo, may maliit akong commission. Pareho lang ang babayaran mo alinman doon. Sinasabi ko ito ngayon, hindi sa huli, dahil ang lahat ng sasabihin ko ay gagana lang kung pinagkakatiwalaan mo ang mga numero. Ang Chrome OS ay talagang magaling ang pagkakagawa. Hindi ko itatago yon. Bawat tab at app ay tumatakbo ng naka-sandbox, hiwalay sa lahat ng iba. Kaya kung may makompromiso, hindi ito kumakalat sa buong sistema. Bukod doon, sinisigurado ng verified boot ang operating system tuwing nag-on ka. Kung may nabago, inaayos ng Chrome OS ang sarili nito. At ang mga update ay naka-install na automatiko sa background, alalahanin man natin o hindi. 3 layer ang makukuha mo ng libre bago ka gumastos ng kahit 1 sentimo. Kaya sabihin na natin ang katotohanan. Kung ang ginagawa mo sa laptop ay manood at mag-type ng dokumento, maaari kang laktawan ang bayad na antivirus. Sasabihin ko kung sino ang nasa kategoryang iyon sa huling bahagi ng video na ito. Pero may kakulangan sa lahat ng ito, at malaki iyon. Pinoprotektahan ng sandboxing ang iyong makina. Hindi nito pinoprotektahan ang iyong account. Banta Build Feature 1, Phishing. Ang fake login page ay hindi kailangang mag-install ng kahit ano. Kailangan lang na i-type mo ang iyong password. Banta 2, mga mapanganib na Chrome extension. Ikaw mismo ang nag-approve, kaya walang naboblock. Banta 3, mga Android app mula sa Play Store. Nag-block ang Google ng 1.75 milyong masamang app noong nakaraang taon at nag-ban ng mahigit 80,000 developer account. May nakakalusot pa rin. Banta 4. Public Wi-Fi sa campus or coffee shop kung saan hindi naka-encrypt ang iyong trapiko. Pansinin ang pagkakatulad ng 4. Wala sa mga ito ay virus. Lahat ay nagtatarget ng iyong Google account. At ang iyong Google account ay ang iyong email, mga larawan, dokumento at bawat device na nakasign in ka. Iyon ang butas. Kaya ano ang nagsasara nito sa Chromebook? Bago ko ipakita ang software, isang babala, ang pinakamahalagang parte ng video na ito ay hindi kung aling produkto ang pipiliin mo, kundi kung paano mo ito babayaran. Tandaan ang numerong binanggit sa simula, 89,999. Ipapaliwanag ko kung saan ito nanggagaling sa loob ng 2 minuto. Manatili para sa parte na iyon. Ito ang bahaging nagpapaubos ng pera ng tao. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Scam ito. 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 6 sa 6 sa proteksyon, performance at pagiging madaling gamitin. Binigyan sila ng AV comparatives ng pinakamataas na antas, ang Advanced Plus. At sa halos 11,000 na review sa Trustpilot, 4 na bituin ang kanilang rating. Dito ako magtatalo sa aking sariling thumbnail. Parehong TechRadar at PCRISC ay niraranggo ang Bitdefender bilang number 1 para sa Chromebook. Pero si Norton ang pinili ng security.org. Si TotalAV naman ang pinili ng Cybernews. Kaya hindi ito ang pinakamahusay na antivirus. Ganun lang kasimple.
Kung sinasabi ng iba iyon, may ibinebenta sila sa iyo. Ito ang pinakaangkop para sa Chrome OS ayon sa mga nag-review na nag-testing sa Chrome OS. Mas limitado ang sinasabi roon, pero iyon ang totoo. Kaya, ang numero mula sa simula. Ang total security ay mga $20 sa unang taon, tapos magre-renew na ng malapit sa $90. At ito ang bahaging nagugulat sa mga tao. Ang discount links ay para lang sa bagong sign-up. Kapag naka-checkout ka na sa buong presyo, hindi mo na maaaring i-apply ito pagkatapos. Nakalagay ang link sa description kung gusto mo. Babalikan ko ito ng maayos sa 1 minuto. Okay, ang reklamo na mahahanap mo kapag naghukay ka. Sa BBB, ang Bitdefender ay nasa 1.19 sa 5. Halos lahat ay tungkol sa billing. Nag-auto-renew ang mga tao nang hindi nila namamalayan tapos nahihirapan silang mag-cancel. Tunay na problema iyon at hindi ko ito itatago. Pero basahin ang mga aktwal na reklamo. Halos wala sa kanila ang tungkol sa pagpalya ng seguridad. Tungkol ito sa checkout. Kaya ayusin ito sa unang araw. Bitdefender Central, My Subscriptions, i-cancel ang auto-renewal. Tumatakbo ang proteksyon sa buong term. Ikaw na lang ang pipili kung magre-renew, hindi ito magpapasya para sa'yo. Ngayon, sino ang dapat laktawan ito ng buo? Kung nagbabrowse, nagste-stream, at nagsusulat ng dokumento ka lang, sapat na talaga ang built-in safe browsing ng Chrome. Makatipid ka na. Sulit ang bayad kung nagbabangko ka sa laptop na ito, ginagamit sa trabaho o ibinibigay sa bata. Para ring isara ang loop sa lahat ng tatlo. Kailangan ba ng antivirus ang Chromebook? Tanging kung higit pa sa pagbabrowse ang ginagawa mo dito. Ano ang nag-i-install? Ang Android app at ang Traffic Light extension. Pareho itong libre at tatagal lang ng mga 4 minuto mag-setup at ang presyo. Dalawang bagay na dapat malaman bago ka mag-click ng kahit ano. Gumagana lang ang discount link para sa bagong sign-up. Kapag nabayaran mo na ang buong presyo, hindi na ito mag-a-apply ng retroaktibo. Magsasara ang pagkakataon yon sa checkout. May 30-day money-back guarantee naman, kaya walang mawawala sa iyo kundi oras lang. Depende sa plan ng diskwento, kaya hindi ko sasabihin ang eksaktong halaga. Tingnan mo sa link. I-off ang auto-renewal sa araw na i-install mo ito. Tapos ikaw na ang magdesisyon sa susunod na taon. Isang bagay pa ang dapat tandaan. Walang iisang app ang makakapag-secure ng Chromebook. Layers ang sagot. I-update ang Chrome OS, maging mapili sa extensions at alamin kung ano ang binabayaran mo. Kung naghahambing ka pa ng brands, nasa kanan ng comparison video. Salamat sa pakikinig.